Good afternoon, everyone. So, before we begin today's lesson, let's take a moment to bow our heads. So, dear God, as we gather in this class, help us to focus our minds and hearts on learning. Guide us as we explore new ideas and concepts. Give us the wisdom to understand and apply what we learn. May we support and respect each other, and may our time together be fruitful and meaningful. Amen. So, uh, Good afternoon, everyone. I'm Ma'am Rochelle Bassett. So now let's dive into our topic, the Code of Ethics for Professional Teachers. So we'll also cover two important supporting laws. Well, the Republic Act 7610, which is Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, and Republic Act 7796, Teacher Education Development Act, often miscited as Republic Act 7677. So, for our learning objectives for today are demonstrate a solid understanding of the key provision of the Code of Ethics and recognize the core responsibilities of a professional teachers. Secondly is explain how the code guides daily teaching practice so you can consistently model professionalism and become the kind of educator every student deserves. So, okay, teacher, so isipin nyo mabuti, ano nga ba ang Code of Ethics para sa atin o sa inyo bilang isang guro? Yes, so hindi lang naman ito listahan ng bawal o rules na dapat sundin. Ito ay mirror natin ng ating pagkatao bilang isang professional. So, kapag nagbigay ka ng respeto sa magulang, kapwa, guro, at maging sa estudyante na mahirap, yun ay isang ethics po. Lagi niyo pong tatandaan. Kaya kapag nagtatanong ka sa sarili mo, bakit kailangan ko to? Dapat ang lagi nating sagot is dahil ikaw o tayo ang modelo at ang modelo ay dapat may standard. Sige, isipin nating mabuti. Ano yung gusto mong maalala ng mga estudyante mo? 'Di ba hindi lang naman yung grades nila, kundi yung klase ng tao na naging guro nila. Okay po? So, ang sabi dito, ang Code of Ethics for Professional Teachers ay nakasaad sa Republic Act number 7836 o ang Philippine Professionalization Act of 1994 ay isang hanay ng mga moral at professional na pamantayan na dapat sundin ng bawat guro. Anong dapat gawin at hindi dapat gawin upang mapanatili ang dignidad, integridad at responsibilidad ng profession. Hindi lang sa loob ng paaralan kundi pati sa komunidad. Okay po? So, which serves as the foundation for the rest of the code. So, una po, ipinapaliwanag natin yung preamble. So, yung preamble po, ito yung pundasyon ng buong code. So, ipinapakita rito kung bakit kailangan ang ganitong etika. Okay ba? Makinig po ng mabuti. So, ang pagiging guro ay hindi lamang pagtuturo ng leksyon sa klase, kundi pagiging modelo ng moralidad, integridad, professionalismo sa buong lipunan. So, ngayon po, naunawaan na natin na ang preamble ay naglalarawan kung sino ang guro. Okay po? So, ang guro ay tayo po. Isang lisensyadong professional at ang inaasahan sa kanya o sa atin. At ano ang inaasahan sa kanya o sa atin. Okay. Meron po tayong 13 articles for Code of Ethics for Professional Teachers po. The first one po is Article 1, the scope and limitation. Dito po kung saan po malinaw na tinutukoy sino po ang guro at sino ang sakop ng code at kung saan o sa anong konteksto ito magagamit. So, dito rin po ay pinapaliwanag kung ano ang saklaw po o sakop po. Halimbawa, ang lahat ng lisensyadong guro sa pampubliko at pribadong paaralan at kung ano ang hindi saklaw tulad po ng mga non-teaching staff o mga volunteer na walang lisensya po. Halimbawa po, ang guro po ay may karapatang magplano at magturo ng curriculum. Tama po ba? Pero po, hindi siya otorisado na magdesisyon sa financial ng paaralan.
o mag-formulate ng mga policies sa administration dahil hindi po ito bahagi o sakop ng ating professional o hindi po natin tungkulin bilang isang guru po. Next po is Article 2, the teacher and the state. Dito naman po pinagtalunan ang relasyon ng guro at ng gobyerno. Dito naman po ipinapakita dito na ang guro po bilang professional ay obligado na sundin ang mga batas po. Tama po ba? At regulasyon ng bansa. Lalo na po ang mga nag-uugnay sa edukasyon habang pong ginagampanan ang ating tungkulin bilang isang guro. Halimbawa po, so kapag po tayo naghahanda ng lesson plan araw-araw, dapat po isinasaalang-alang po natin ang DepEd Curriculum Guidelines, Republic Act 10533 or K-12 law dahil ito po ay legal na batayan ng ating pagtuturo. Okay po, remember that. Next naman po natin is Article 3, the teacher and the community. Dito po ipinapakita na ang guro ay hindi lamang tagapagturo sa loob ng silid-aralan, kundi tagapagtaglay ng kultura, tagapagtulungan ng mga komunidad at tagapagturo. Halimbawa po, dapat niyang igalang ang lokal na kaugalian, tradisyon at paniniwala at aktibong makipag-ugnayan sa mga magulang po. Then, leader ng barangay at iba pang stakeholders para sa ikauunlad po ng mga bata at ng buong pamayanan. Halimbawa po, isang guro ang nag-organisa ng Brigada Eskwela or Community Clean-up Day. Hindi lang para sa paaralan to, kundi para sa buong barangay kasama ang mga magulang, estudyante at kapitbahay. Nagtutulungan, nagkakaisa at nagbubuklod. So ang resulta po, mas malinis na paaralan, mas malapit na ugnayan at mas matatag na suporta sa edukasyon po. Next po is Article 4, the teacher and profession. Ang artikulong ito ay nagsasabi po na ang pagiging guro ay hindi lang sa trabaho, ito ay profession. Dapat mong panatilihin ang mataas na pamantayan sa pag-uugali, sa pagtuturo at sa patuloy na pag-unlad. Huwag tumigil sa pag-aaral, dumalo sa trainings, basahin ang mga bagong pamamaraan at magpakita ng integridad dahil ikaw ang modelo na susunod, dahil tayo o ikaw ang modelo na ng susunod sa mga henerasyon pa. So halimbawa po, isang guro po yung sumali sa 3-day differentiated instruction workshop noong summer po. Yun po, differentiated instruction workshop noong summer. At pagkatapos po, ginamit niya ang natutunan niya para mas maabot ang lahat ng estudyante. Di ba po? Mula sa slow learner hanggang sa gifted. Ang resulta po, mas mataas na scores, mas maligayang klase, at mas marami po. Naintindihan po ba? So, yun po yung magiging resulta. Dapat a-attend po tayo sa mga seminars. Then, yung natutunan natin sa seminars, i-apply po natin. Then, next was Article 6, the teacher and higher authorities in the profession. Dito po naman sinasabi, kahit sino ka man, guro, principal, o superintendent, lahat tayo ay nasa iisang layunin. Ang magbigay ng dekalidad na edukasyon, dapat sundin ang mga lehitimo at makatarungan na utos ng school head. At magbigay tayo ng tapat, kumpleto at tamang impormasyon para ang mga desisyon ay nakabatay sa katotohanan, hindi sa haka-haka po. Halimbawa po, sa isang school, nag-inspection, ang guro ay hindi nagdagdag ng datos o nagbago ng report. Bagaman may pressure kasi alam niya ang integridad ay hindi pwedeng ipagpalutang. Resulta po, ang principal ay nakapag-decide ng tamang intervention at ang paaralan ay umangat sa performance. Di ba po? So, next po is Article 7, School Officials, Teachers, and Other Personnel. So, ang section po na ito ay nagpapaalala, walang sila at kami. Lahat tayo ay iisang team po. Mula sa janitor hanggang sa principal, lahat ay may papel. So, ang guro ay dapat makipag-ugnayan ng maayos, may respeto at may bukas na isip sa mga school counselor, librarian, nurse at iba pa. So, para ang serbisyo sa estudyante ay holistic at seamless po. Halimbawa po, isang guro ang nakipag-coordinate sa guidance counselor nang mapansin niyang may estudyante na nawawala sa klase. Sa tulong ng nurse at librarian na lamang may health issue ang bata. So, at napagbigyan ng tamang suporta. So, ang naging resulta po nun, nakarecover ang estudyante at naging mas malapit ang ugnayan ng buong staff.
Okay po, next po is Article 8. The teacher and learners. Ang section na ito ay nagtatakda ng sacred bond sa pagitan ng guro at estudyante. Ganun po kahalaga. So, hindi lang nagbibigay ng aralin, kundi nagbibigay ng inspirasyon, seguridad at pagkakataon po. Dapat maging patas, magalang at supportive ang guro. Walang favoritismo o favoritisms, walang discrimination na nangyayari po, at laging handang tumulong po. Halimbawa po, isang guro po ang naglaan naglaan tayo ng 30 minutes sa isang estudyante para turuan siya sa science rescue squad niya. So, isang estudyante ang nahihirapan sa chemistry, ang tinulungan hanggang sa nakakuha ito ng 90%. So, yung una, ang nakukuha ng score is napakalo, mababa. So, si teacher gumawa siya ng paraan, naglaan siya ng 30 minutes para turuan tong bata, and ang resulta po is tumaas po yung grades niya. O, di ba po? Kaya ang bata magkakaroon po sa atin ng tiwala. Next po is Article 9, the teacher and parents. Ang ugnayan sa magulang ay hindi optional po. Ito ay obligasyon po. Dapat po magkaroon tayo ng malinaw, regular at respetong komunikasyon para maunawaan ang pangangailangan ng bata sa akademiko, emotional at physical po. Halimbawa, nag-organisa ang guro, parent-teacher coffee chat. O, di ba? Ang gandang pakinggan. Isang beses bawat quarter. Hindi formal pero puno ng usapan kung paano mas mapapalakas ang suporta sa bawat at sa paaralan. So, ang naging resulta po nito, mas maraming magulang ang nakikilahok at mas maayos ang performance ng mga bata. Article 10, the teacher and business. Dito po sinasabi ang position mo bilang guro ay hindi platform para sa personal na kita. So, iwasan ang anumang transaction o negosyo na maaaring magdulot ng conflict of interest, lalo na kung makakaapekto ito sa mga estudyante o sa reputasyon sa paaralan. Halimbawa po, hindi po magbebenta ng review materials, gadgets o learning kits ang guro sa mga estudyante. Kahit libre pa. Para po wala pong sino man ang makaramdam ng pressure of favoritism. Mas okay na magrekomenda po tayo ng libreng resources online. Naintindihan po ba? So, Article 11, the teacher as a person. So, ang guro ay hindi po robot. Tao rin po tayo. Pero dahil modelo siya, modelo po tayo, dapat magpakita tayo ng integridad, disiplina at balanse kahit nasa Facebook, sa mall o sa social media. Kasi po, ang personal na buhay ay dapat sumasailalim or sumasalamin sa professionalismo. Halimbawa po, isang guro ang nag-post ng larawan sa beach pero walang iniiwan respeto sa sarili o sa profession. Walang scandal, walang negative comments at hindi ginamit ang position para manghina ng iba o manghila ng iba. Kahit off-duty, mananatiling modelo po. Next po is Article 12, disciplinary actions. Kapag may paglabag, hindi ito pinapalampas po. Dapat po may proseso. Iimbestigahan, hearing at parusa batay sa bigat ng kasalanan. Mula sa warning, suspension hanggang sa revocation ng teaching license. So, ang layunin po nito is protektahan ang estudyante at panatilihin ang dignidad ng profession. Halimbawa po, isang guro ang napatunayan na nagbigay ng maling grado sa isang estudyante dahil sa pera. So, pagkatapos po ng due process, siya ay nasuspinde ng 6 na buwan. At napagdaanan ang remedial training bago muling makapagturos. Naintindihan po ba? Okay po, next po is Article 30, the effectivity po. Ito po ang official start date ng code po. Kapag napirmahan at na-publish na mula sa araw na iyon, lahat ng guro kahit bagong lisensyado o veteran ay dapat sumunod. Walang excuse po dito. Walang magsasabi po ng hindi ko po alam. Halimbawa po, ang Code of Ethics for Professional Teacher o Republic Act 7836 ay magkakabisa po sa Enero 30, 2026. Kaya simula bukas po lahat ng guro sa public at private schools ay dapat alam at sundin ang lahat ng provision po. Okay, po, dadako naman po tayo sa child abuse under RA 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ito ang Children's Shield Law. So, isang malakas na batas na naglalayong protektahan ang lahat ng batang Pilipino
mula 0 to 18 years old po, mula sa anumang uri ng pang-aapi, pagsasamantala at diskriminasyon. Hindi lang sa paaralan kundi saan man sila naroroon po. Ito po yung batas po natin na meron tayo 7610 po. The next po is Republic Act 7. Ito naman po yung mga saklaw ng Republic. Ito naman po yung mga saklaw ng Republic Act 7610. Abuse, physical, emotional, or psychological na pananakit. Halimbawa po, pananakit sa kamay, panlalait, pag-iwan sa bata ng walang pangangalaga po. Next po is exploitation. Paggamit sa bata para sa pera o kapakinabangan. Halimbawa, child labor, pagkuha ng litrato para sa pornografiya, pagbebenta ng bata. Next po is discrimination. Hindi patas na pagtrato dahil sa edad, kasarian, relihiyon, kulay ng balat o estado sa buhay. Halimbawa po, hindi pinayagang pumasok sa school ang batang may kapansanan. Meron po tayong batas dyan, Republic Act 7610 po. Halimbawa, isang 12 na taong gulang na bata, lalaki ang paulit-ulit na pinapalo ng kanyang guro dahil mas mabagal daw siyang mag-aral. Ito ay physical abuse. Labag po sa Republic Act 7610 po natin. Ang guro ay maaaring kasuhan na parusahan at mawala ang kanya pong lisensya. Next Republic Act po is, ito po ay isang typographical note, Republic Act 7677. Ang nabanggit na Republic Act 7677 ay hindi po umiiral. Malamang tumutukoy ang Republic Act 7877, Anti-Sexual Harassment Act of 1995 para sa protection laban sa sexual na pang-aapi lalo na sa workplace o sa school po. Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ang moral compass ng lahat ng official at empleyado ng gobyerno kabilang ang mga guro po. Kabilang po ang mga guro dito. So, sa Republic Act 6713, Code of Conduct. Sa madaling salita po, ito ang rulebook ng pagiging tapat at responsable na lingkod bayan. Sinasabi nito ang mga bawat guro po bilang public official ay dapat po makinig po mabuti. Unang-una po, maging tapat sa trabaho at hindi mag-abuso ng kapangyarihan. Second po is iwasan ang katiwalian at conflict of interest. Next po is magpakita ng integridad kahit walang nakakakita. The next po is maglingkod ng may pagmamahal at paggalang sa kapwa. Next is, lastly po, i-report ang anumang anomalya o katiwalian. Halimbawa po, isang guro ang nakakita na ang principal ay naglalagay ng fake receipt para sa school fund. Dapat niya itong i-report sa 6713 para sa ikauunlad ng paaralan at para walang manlamang. So, yun lang po. So, may inihanda po akong short video dito. So, let's watch this. Thank you po. Teaching, a professional commitment. From all over Ontario, Canada, and the world, we Ontario teachers support the rich cultural diversity of our communities. We are driven by a shared purpose to provide inclusive and learning environments that meet the needs of all students. As a member of the Ontario College of Teachers, we share a collective vision of the profession, adhere to core ethical values, and strive to embody the ethical standards that convey our professional responsibilities and commitments, which help to solidify the trust students, parents, as well as members of our community place in us. The ethical standards for the teaching profession guide our practices, our decisions, and our actions on a day-to-day basis. Our commitment to students and communities is reflected in our care, our compassion, and our acceptance towards our students and their families, our colleagues, and the members of our communities. Our integrity in our actions and our pride in promoting the Canadian values and culture in our schools. Our ability to inspire trust, promote our profession, and embody an innovative and future-oriented education by using and creating new pedagogical approaches. Our deepest respect of others,
of human dignity, and of spiritual and cultural values that are paramount to the development and well-being of our students. Care, integrity, trust, respect. 4 standards that inspire our educational practices and contribute to the development of our students and communities.